Gabi nung ika-15 ng Mayo taong kasalukuyan. Abraham! Lumabas ka dyan! Abraham! Isang araw bago maganap ang malagim na krimen sa barangay Limbawan, San Pablo, Isabela. Sinugod ng residenteng si Jonathan sa bahay ang nooy natutulog na si Abraham. Hindi po talaga kami lumabas ng gabing yun, ma'am. Dahil po sa natatakot kami at para na rin po sa kaligtasan naming mag-asawa, ma'am. Lumabas ka dyan! Hindi ko po alam, ma'am. Wala po akong alam kung ano pong kinakagalit niya, kung bakit bigla na lang po siyang sumugod sa bahay namin, ma'am, na sa ganong oras po, ma'am. Dito ka lang. Andito ka lang, sumusobra na eh. Lasing yun, huwag mo nang patulan. Ang kwento ng asawa niya, hindi niya alam na may alitan yung si Abraham at si Jonathan. At biglang kagabihan ng 15 ng May, sa gabi, pumunta si Jonathan sa bahay nila at yun, naghahamon. John! Lumabas ka dyan! Kung ayaw madamay sa asawa mo na may atraso sa akin! Yung pinapalabas po ako, hindi po ako lumabas dahil na rin po sa takot. At dahil hindi lumabas ng bahay si Abraham, pinagdiskitahan daw ni Jonathan ang motorsiklo nito. Wala pa naman pong nabanggit ang asawa ng biktima kung paano sinunog. Basta nakita na yan na sinunog yung motorsiklo. Yung motor ko! Yung motor ko sinunog! Dito ka lang, wala kang magagawa. Delikado. Sinunog yung motor ko! Sinunog yung motor ko, sandali! Ayon kay Joanne, lumabas lang sila ng bahay nang masigurong wala na si Jonathan sa paligid ng kanilang tahanan. Mga kapitbahay! Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Mga kapitbahay! Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay ay naapula ang apoy. Pero halos maabo na ang kanilang motorsiklo. Naubos na rin, ma'am, na nasunog po lahat yung motor. Kinabukasan, nagtungo si Abraham sa barangay hall. Kap! Sinunog ni Jonathan yung motor ko kagabi. Ano? Hindi ba ba tapos ang gulo nyo? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling. Kahit tanungin niyo yung mga kapitbahay namin tsaka si paring Jimmy. Sumugod doon. Halos gibain nga yung pintuan ng bahay ko eh. Tara, sige, puntahan natin. Umalis din si Abraham na pumunta sa barangay daw para magreklamo sa motor niyang sinunog. Jimmy! Pare! Ayan Kap, tanungin niyo si paring Jimmy kung ano nangyari kagabi. Nang makalabas sa barangay, bigla na lamang daw dumating si Jonathan na may dalang itak. Ayop ka, Abraham! Tama na yan! Jonathan! Tama na! Naabutan ng suspect si Kagawad Lago at saka na victim na nag-uusap doon sa tabi ng barangay hall at nilapitan ito ng suspect. Noon tapos nagkaroon ng konting arguments o ng pagtatalo yung suspect at ng biktima. Doon uminit ang ulo nitong suspect at pinapaalis na yung biktima pero hindi pa rin umalis. Ayon pa sa mga saksi, nasa 10 metro pa ang tinakbo ni Abraham. Ayop ka, Abraham! Ulo ko pati mga anak ko! Pero naabutan siya ng suspect. Huwag kayo makikilamit! Apatay ko kayo! At nang maabutan, Di ba naman anak ko? doon na walang awang pinagtataga ng suspect ang biktima hanggang malagutan ng hininga. Ang biktima po ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo at sa kanyang mga braso. Huwag kayo makikialam! Mapapatay ko kayo! Tila bingi raw ang suspect na si Jonathan sa pag-awat sa kanya ng mga kabarangay.
Inaawat itong suspek at ng biktima sa pagsasagutan nila doon sa barangay, sa tabi ng barangay hall. Ngunit uminit yung ulo ng suspek kaya tinagaan. Ganun ma'am yung salaysay ng mga witness natin na parang hindi nila halos lubos akalain na ganun ang mangyayari. Tapos yun nga ma'am, nagulat yung mga witness din kung bakit ganun. Matapos maisagawa ang krimen, umuwi ang suspect sa kanyang bahay. Doon na siya naabutan at nahuli ng San Pablo Isabela Police. Jonathan Nahog, arestado ka sa salang pagpatay kay Abraham Cablingan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Nagtungo po yung ating kapulisan doon sa bahay ng suspect ma'am at pagdating naman doon tamang-tama naman na naabutan pa nila itong suspect. Ano man ang sasabihin ay maaaring gamitin pabor laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sariling tagapagtanggol na yung pinili. At kung wala kang kakayahan, ito'y pagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba? Tara. Samantala, hindi na na-recover ng mga pulis ang itak na ginamit sa krimen. Hindi na po na-recover kasi ayon sa salaysay ng suspect, naghugas siya sa may isang ilog na nadaanan niya at naiwan niya yung itak, hindi na na-recover yung itak ma'am na ginamit sa krimen. Idiniretso sa San Pablo Municipal Station ang suspect na si Jonathan Nahog. Sa presinto, hindi itinanggi ng suspect ang nagawang krimen. Pinaras niya ang anak ko. 8 araw na nakaraan. Na nga may kasalanan, siya pa itong mayabang. Pahayag niya sa mga pulis, binastos daw ni Abraham ang kanyang anak 8 araw bago nangyari ang krimen. Last na ako, letter A. Tapos na. Tapos na. Pati na ako sagot mo. A. Mawala na kami like na. Sige ah. Ingat kayo. Bye-bye. Sige, sige. Gabi noong ika-6 ng Mayo nitong taon, pinasok ni Abraham ang kanyang bunsong anak na nakatira sa isang boarding house sa bayan pa rin ng San Pablo. Kuya, ano pong ginagawa niyo? Huwag ka nang bumalag. Bitawan niyo po ako. Pinasok ng biktima ang anak ng suspect doon sa kanyang boarding house. Bitawan niyo po ako! Mabuti na lamang daw at dumating ang isa pang anak ni Jonathan kung kaya napigilan ang pagtatangka ng suspect sa minor de edad. Susumbong kita sa tatay ko! Umalis ka! Ayos ka lang ba? Ipinagbigay alam ng mga minor de edad na itinago namin sa mga pangalang Laika at Emer ang insidente sa kanilang ama. Kitang-kita ko! Hinahalikan si Laika! Kuya, ano pong ginagawa niyo? Ano? Laika! Sira ulo talaga to. Ay, wag na po. Yun naman ang dahilan kung bakit nagalit siguro itong suspect. Kap, binastos ito yung anak ko. Aminin mo! Hindi totoo yan, Kap! Sinungaling ka, kung di ka pa nabutan ni Emer, baka kung ano bang ginawa mo kay Laika? Wala akong ginagawa sa anak mo! Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nagharap sina Jonathan at Abraham sa barangay hall hinggil sa nasabing insidente. Ang alam ko ma'am, nipablatter yan sa kanilang barangay. Umamin ka! Kayo! Abraham! Pero tahasang itinanggi ni Abraham ang paratang sa kanya ng anak ni Jonathan. Sa kapitbahay, kung ano-anong tinitext mo, aminin mo! Huwag ka mapanggawa ng kung anong Aminin mo kwento! ikaw! Tama na! Tama na! Abraham! Huli na to ha! Nasabi ko sa'yo. May mga pag-uusap pa nga yata sila dapat sa barangay ma'am. May mga rumors tayo na itong victim is parang pinipetition ng barangay doon sa kanilang sitio na parang papaalisin, ganun, di umano. Pero unvalidated information ma'am yun kasi nakausap din namin ang base sa salaysay ng asawa ng biktima, wala naman siyang alam kung anong dahilan bakit ganun ang ginawa naman ng suspect sa kanyang asawa. Tiba-tiba tayo. Ang ganda ng ani. Buti na nga lang talaga di tayo nabutan ng bagyo. Magmula raw noon ang dating malapit na magkaibigan. Abraham, ano pong ginawa mo sa anak ni Jonathan? Naku.
Niniwala ka sa mga chismis. Gawa-gawa lang nila yun, pare, para mapaalis nila ako dito. Wala naman dapat magre-reklamo. Hindi ka manyak. Pag bata, pinapatulan mo. Ano sabi mo? Ha? Naging mortal na magkaaway. Oo nga sir, pati misis sa kapitbahay ko, ano-ano tinetext mo? Aminin mo! Huwag ka mapanggawa ng kung ano Aminin mo Tama ito na! Tama na! Abraham, huli na to ha. Sinasabi ko sa'yo. Ayon sa San Pablo Municipal Police, posibleng napuno ng galit si Jonathan at ninais na maghiganti kung kaya nagawa ang krimen. Sa pagkawala ni Abraham, naulila niya ang 10 taong gulang nilang anak. Hindi ko po lubos maisip, ma'am, na magagawa niya po yun, ma'am, sa asawa ko. Itinanggi rin ni Joanne ang paratang sa kanyang asawa. Hindi ko po alam, ma'am, kasi wala po akong nabalitaan na ganun, ma'am, hanggang nung natapos na lang po yung pangyayaring yun. Kung may pagkakasala man ang kanyang mister, sana raw ay hindi muna siya pinatay at inimbestigahan muna. Sobra pong brutal ng pagkapatay niya po sa asawa ko. Kung meron naman po silang hindi pinagkaunawaan ng asawa ko, pwede naman po siyang ireklamo na lang po o ipakulong. Hindi po sa ganong ginawa niya sa asawa ko na pinagtataga na lang po ng ganun-ganun na lang. Samantala, kasulukuyang nakapiit sa San Pablo Municipal Police Station ang suspect na si Jonathan Nahog na naharap sa mga kasong homicide at arson. Panununog dun sa kanyang motorsiklo is separate case po na ang may hawak po ng kaso na ito is Bureau of Fire Protection, ma'am. Sinubukan ng investigador na kunan siya ng panig pero tumagi siya magbigay ng panayam. Willing ka ba mag-interview? Willing ka magbigay ng statement mo sa media? Di ba pwedeng korte na lang, sir, na magbigay ako ng statement? Nito lamang ika-7 ng Hunyo, pansamantalang nakalaya si Jonathan Nahog. Pinayagan siya ng korte na makapagpiyansa para sa kasong homicide. Paalala ng mga pulis, walang mabuting maidudulot kung ilalagay ang batas sa sariling mga kamay. Ang paggawa ng krimen, anuman ang dahilan, mali at may kaakibat na parusa sa ilalim ng batas.